Mapagpalang araw sa ating lahat. Kami nga pala ang ikahuling pangkat na mag-uulat patungkol sa napapanahong issue. Alam natin na sa panahon ngayon ay hindi may iwasan ang pagkakaroon ng iba't ibang issue. Kaya nararapat o napakahalaga na pag-aralan natin ang ganitong usapin upang maging bukas ang ating mga isipan sa mga ganitong bagay. At ngayon, upang formal na simulan ang pag-uulat, narito si Binibining Cuenza upang iulat ang patungkol sa mga dugoang placard. Mga dugoang placard ni Rogelio G. Mangahas. Isa sa mga panulaang Filipino, ang akdang ito ni Rogelio G. Mangahas na kung saan ang karaniwang paksain at laman nito ay punong-puno ng damdaming mapaghimagsik. Tumatalakay din ito sa mga suliraning panlipunan at madalas tungkol sa kabulukan ng lipunan at sa politika. Ayon pa nga kay Ponciano Pineda, ito ang panahon kung saan pinatunayan ng kabataang Pilipino na hindi lamang pagyuko ng ulo at pag-ilag sa hangin ang bumubuo ng kanyang pagkalahi at pagkabansa. Ngunit bago tayo tumungo sa akdang ito, ay kilalanin muna natin si Rogelio G. Mangahas na kung saan siya ang sumulat ng akdang Mga Dugoang Placard. So, sino nga ba si Rogelio G. Mangahas? Si Rogelio G. Mangahas ay pinanganak noong ika-9 ng Mayo taong 1939 sa Cabiao, Nueva Ecija. Siya rin ay isang sikat na wakata sa wikang Tagalog. Kabilang rin siya sa tukbong bato ng panulaang makabago noong dekada 60 kasama sina Lamberto Antonio at Virgilio Almario. Siya rin ay kilala bilang Kuyang Roger sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa panitikan. Siya rin ang nangungunang Filipinong makatang manunulat sa wikang Tagalog at siya rin ay pinagkalooban ng Komisyon ng Wikang Filipino ang Gawad Dangal ni Balagtas noong ika-30 ng Marso taong 2015 sa Orion Elementary School, Orion, Bataan. At ngayon ay tumungo naman tayo sa kanyang akdang pinamagatang Mga Dugoang Placard. Ang Mga Dugoang Placard ay isang mahabang tulang alay sa mga demonstrador na pinatay sa Mindiola. Ang paksa sa tulang ito ay tungkol sa madugong demonstrasyon ng mga kabataan sa tulay ng Mindiola at ilan sa mga dahilan ng may akda kung bakit niya naisulat ang akdang ito ay upang bigyang pugay ang mga revolusyonaryong demonstrador na nabuwal sa Karimlan noong Enero 30 taong 1970 sa tulay ng Mindiola na kung saan tinawag itong labanan sa Mindiola o First Quarter Storm o Sigaw ng Unang Sikapat. Ito ang isa sa pinakamadugong nangyaring demonstrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas na kung saan ang mga estudyante ay nagtungo sa Malacanang at nagsipahagis ng pillbox at mga sariling gawang bomba sa palasyo na nagdulot ng pagkamatay ng 4 na demonstrador at maraming nasugatan pa dahil sa panahong ito naging aktibo ang mga kabataan at naging ganap ang paghihimagsik. Gumamit din sila ng pisel at isinulat sa placard sa pulang pintura ang mga kaugnay na salitang nagpapahayag ng karaingan at pakikibaka. Ang tulang ito ay nailathala sa panahon ng aktivismo na kung saan sa panahong ito maraming mga kabataan ang naging aktivista upang humingi ng pagbabago sa pamahalaan. Karamihan sa mga kabataang ito ay nagmula sa Universidad ng Pilipinas. Sa tularing ito, ginugunita ang nangyaring makasaysayang demonstrasyon na nangyari sa panahon ni Marcos na kung saan humantong sa pagdideklara ng batas militar o martial law dahil sa aktivismo na kung saan nauso ang dugoang placard. Ngayon, upang bigyan pa tayo ng karagdagang kaalaman, narito si Binibining Kabiyaan. Political Meme Icons Repolitika Timeline Post. Ito ay isang sinadya na dinisenyong visual na pag-frame ng isang posisyon. Ito ay isang bagong genre ng komunikasyong pampolitika. Ang mga ito ay nasa loob ng mga biro at nagdudulot ng emosyonal na reaksyon na ibinabahagi. Kung nakatutulong ang mga ito na linangin ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang in-group. At kung gumawa sila ng isang nakakahimok na normatibong pahayag tungkol sa isang pampublikong isyong pampolitika, maaaring mabilis na kumalat sa online at sa sikat na kultura. Dahil sa kanyang kakayahan maibahagi ang mga ito ay madaling nalikha
natupok, binago at ipinakalat. Kung mas malakas ang emosyonal na tugon na pinukaw ng isang post, mas malaki ang layuning ipalaganap ito. Tatalakayin naman ni Binibining Mabolo ang patungkol sa isyung pampolitika at ang ilang bahagi nito. Pakinggan natin siya. Ano nga ba ang isyong pampolitika? Ito ay mga hindi kanais-nais o hindi magagandang nangyayari sa loob ng isang gobyerno ng isang bansa. Dalawang pangunahing isyong pampolitika. Una ay ang korupsyon. Itinuturing na krimeng tumutukoy sa kawalan ng integridad at karapatan na isinasagawa ng isang tao o organisasyong may hawak na kapangyarihan o otoridad upang makakuha ng pansariling benepisyo. Mga halimbawa at uri ng korupsyon. Una, yung pakikipagsabuatan. Pangalawa, yung pandaraya sa halalan. Pangatlo, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pang-apat, pahingikil. At ang panghuli ay yung panunuhol at pagtanggap ng suhol. Hindi maitatanggi ang laki ng epekto ng korupsyon sa ating bansa. Isa itong sakit ng ating pamahalaan na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan lunas. Ang matinding kakulangan sa ating pamahalaan ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ito matuldukan. Kung papatuloy ito ay mapupunta lamang sa wala ang mga buwis na pinagsikapang bayaran ng mga manggagawa, walang mga matinong pampublikong gusali o mga infrastrukturang may papagawa, hindi makapagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad na Pilipino at walang pangulad na magaganap. Pangalawa ay ang dinastiyang politikal. Ito ay ang kapangyarihan o karapatang mamuno ay umiikot lamang sa mga miyembro ng isang pamilya. Makikita din natin ngayon na nahahati sa dalawa ang uri ng political dynasty. Ang una ay yung Qin dynasty. Ito ay tumutukoy sa paghawak ng kasapi ng pamilya sa posisyon sa pamahalaan na magkasunod na termino. Halimbawa, tumakbo bilang mayor si Tatay Juan noong 2019 at nang matapos ang kanyang termino ay tumakbo naman sa pagka-mayor ang kanyang anak na si Elsa. Sa ganitong uri ng dinastiya, makikita natin na paisa-isa at nagpapalit lamang ang mga politiko sa isang posisyon. Samantala, ang Fat Dynasty naman ay yung nagpapakita ng mga membro ng pamilya na magkasabay na nahalal sa magkaibang posisyon sa pamahalaan sa loob ng isang termino o iisang eleksyon. Halimbawa, noong taong 2010 ay tumakbo si Mr. De La Cruz at siya lamang ang nahalal sa posisyon sa pamahalaan. Ngunit noong sumunod na eleksyon ng 2016 ay nahalal na rin sa posisyon ng kanyang mga anak, kapatid at pinsan bilang mga konsehal, gobernador o kaya naman mga congressman. Ngunit bakit nga ba talamak ang political dynasty sa ating bansa? Ayon sa mga pag-aaral, ang mga political dynasties ay patuloy na namamayagpag at tinatangkilik dahil meron nagawang makabuluhan ang mga politikong nanggaling sa mga kaparehas na apelyido o pamilya. Nangangahulugan din ito na mayroong pagtiwala sa politiko dahil bibigay ang mga ito ng kalidad na serbisyo, lalong-lalo na sa mga naunang upo sa pwesto sa mga nasabing pamilya. Ibig sabihin ay nakagawa ito ng makabuluhang pagbabago sa kanilang lugar. Dapat nga bang magpatuloy ang political dynasty sa ating bansa? Upang mas malinawan tayo rito, italakayan na natin ang ilan sa mga epekto nito. Una, nakikita ang pagkakaroon ng political dynasty sa ating bansa bilang isa sa mga instrumento ng korupsyon sa pamahalaan. Maaari rin kasing magkaroon ng pagkakaantala sa mga pampublikong gawain dahil nagagamit ang kapangyarihan sa personal na interes ng mga nakaupo sa pamahalaan. Ikalawa, nililimitahan ng political dynasties ang esensya ng demokrasya bukod sa iilan lamang ang tumatakbo upang kalabanin sila. Napakaliit rin ang tansya na sila ay maluklok sa posisyon, lalong-lalo na yung mga politikong galing sa hirap dahil sa lawak ng impluwensya ng kanilang kakalabaning pamilya. Ilan nga sa mga mabubuting epekto nito ay ang paghikayat sa makabuluhang serbisyo. Dahil may pinapangalagaan na pangalan ng pamilya, hinihikayat nito ang mga politiko na ituloy ang pagbibigay ng kalidad na serbisyo.
Nariyan din ang pagpapatuloy ng mga programa. Dahil galing sa isang pamilya, malaki ang posibilidad na naipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga kanilang programa. At bilang karagdagang impormasyon ay tatalakay kong dalawang napapanahong isyu sa ating bansa gamit ang SWOT analysis. Ang S ay strength o kalakasan, ang W ay weaknesses o kahinaan, ang O ay opportunity o oportunidad, at ang T ay threat o hadlang. Ang unang isyu na aking tatalakayin ay patungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang kalakasan nito ay nabibigyan nito ang negosyante o mismong nagbebenta ng sapat na pondo upang masustentuhan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Samantalang kahinaan nito ay hindi lahat ay pabor sa ganitong issue, kung saan ang iba ay mas nagtatangkilik o mahanap ng mas mura na sasakto lamang sa budget nila sa pang-araw-araw. Ang oportunidad naman nito ay nabibigyan nito ang negosyante na tangkilikin ang kanilang mga binibenta at bilhin ito nang sa gayon ay magkaroon sila ng pondo sa pang-araw-araw na pangangailangan. Samantalang hadlang ay hindi nga lahat ay merong sapat na pera upang makasabay o mabili pa rin ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa kabila ng patuloy na pagtataas ng presyo nito. Sabi pa nga, merong mga kapuspalad pa rin na sapat lamang o hindi gaano kalaki ang kanilang budget sa isang araw upang mabili ang mga nagtataasang presyo. Sa ganito, napatunayan na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin maaari mang itong magkaroon ng magandang dulot sa mga negosyante, subalit ito naman ay mayroong negatibong epekto sa mga namimili sapagkat hindi lahat ay mayroong sapat na budget para makasabay sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang pangalawang issue naman na aking tatalakayin ay patungkol sa kahirapan. Ito ang issue na mapahanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan o hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Ang kalakasan nito ay hindi lahat naman ng mahihirap ay kalungkutan lamang ang nararanasan. Bagkus ito nga isang paraan upang mas mabigyan ng focus ang ating pamilya o ang realidad ng buhay. At ang kahinaan naman nito dahil nga hindi sapat ang pinansyal na pangangailangan ng mga kapuspalad ay hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na maging kapantay o maging kapareho ng ibang bata na kung saan ay nabibigyan ng sapat na edukasyon o sapat na pangangailangan lalo na sa pagkain, pananamit at iba pang bagay. Samantalang oportunidad nito ay nabibigyan nito ng pagkakataon na mas bigyan ng pansin ang mga bagay na hindi lamang teknolohiya o mga iba pang bagay na sumisikat ngayon ang mas tangkilikin ng iba. Bagkus nabibigyan nitong pagkakataon na palaga kagaya ng pagtatanim, pangingisda, mas nabibigyan nito ng ustisya o mas nabibigyan ng rason upang mas tangkilikin pa ang mga ganitong pamamaraan ng pamumuhay. At ang threat o hadlang naman dito ay minsan nga dahil sa walang sapat na edukasyon, dahil sa kapuspalad o dahil sa kahirapan na nararanasan, ito ay minsan nagiging hadlang upang makamit ang ating mga pangarap, kagaya ng paghahanap ng mga trabaho, ang pagtatapos ng pag-aaral. Minsan ito ang nagiging rason upang hindi tayo mabigyan ng oportunidad na tuparin ang ating mga pangarap. Dalawa lamang yun sa mga napapanahong issue sa ating bansa. Sa pamamagitan ng SWOT analysis, nakita natin ang kalakasan, kahinaan, oportunidad at hadlang na naidudulot nito sa ating sarili at sa ating kapaligiran. At naipakita din nito na ang bawat issue o napapanahong issue ay mayroong positibo at negatibong epekto. At yun lamang po at maraming salamat.